Magandang araw at ngayon ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng ating Panginoon at pa rin po ay ipagpatuloy natin ito pang mas marami pang kaalaman yung tumatak at marinig ng bawat isa. So sabi doon, sa ating topic ngayon ay pinamagatang tatlong bagay tungkol kay Kristo. So basahin natin yung aklat ng Pilipos 2 verse 6 hanggang 7. Sabi dito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niya inubad ang pagiging kapantay ng Diyos na naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. So yung katuruan natin ngayon, sabi dito, tatlong bagay tungkol kay Kristo. Una, sabi dito, Jesus is a committed Savior. Kung titingnan natin kung paano inialin ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay na never siya nagreklamo, never siya nag-complain sa ating Panginoon upang sabihin na anak mo ko. Pwedeng sabihin nila yon. Bakit ako yung pinararanas mo ito? Pero sabi nga, Jesus is a committed Savior. So, committed siya bilang isang tagapagligtas ng mas marami. At alam nga natin na talagang yung salita ng ating Panginoon ay tumatanim sa ating mga puso. And sabi nga doon, even Jesus is a committed Savior. So, pangalawa, sabi dito, Jesus is a serious lover. Yung pagmamahal ng Panginoon Jesus sa atin ay seryoso at kung nakakarasan mga minsan ay mga bagay na dahil sa relationship na meron kayo like kumain, nag-date or anyone na sasabi na talagang ang Diyos natin ay Jesus as a serious lover. Sabihin, hindi nabanggit kung ano mga pagkain ang kinakain niya as of now. So, ito na kinausap at naging maganda. Alam natin na kahit even on the Old Testament, napakaraming kwento, napakaraming bagay na pwede mong picturean at i-video o papanood kapag nandun tayo sa bahay. So, para naman po sa ating application, sabi dito, commit to serve Jesus. So, kung gusto natin na maging maayos at maging kagaya, maging maganda yung stay at ganun din naman ay hindi ganun ka init. So, proceed tayo sa application, commit to serve Jesus. So, yung pagkakumit na ating Panginoon, never siya nag-complain sa ating Panginoon, never narinig ng Diyos na nag-ingay at ang isang bagay nga na dadalhin natin doon ay yung lalagyan ng tubig para sa atin. So, ayusin, patuloy tayo na commit natin yung mga sarili natin sa ating Panginoon upang sa ganun ay maging maganda at magandang treatment or sabi nga doon, commit to serve Jesus. Sabihin, may mga kailangan ka pang baguhin, may mga kailangan ka pa na ialay sa ating Panginoon upang makita yung difference ng pagpasok-pasok sa iyo. So, pangatlo, resolve, love Jesus seriously. So, ito, saan tayo doon? Commit natin na let's support and pray for JR. Alam ko na darating yung time na talagang hihil na siya na ating Panginoon at pag-ibig ng ating Panginoon yung mananagana mag-isabuhan bawat isa sa atin. So, number 2, sabi dito, resolve to live a new life with Christ. So, i-resolve natin yung mga problema, mga suliranin, mga nagkakaalaban sa araw-araw. Alam natin na mas marami. Pero sabi dito, resolve to live a new life in Christ. So, saka na maghanap tayo ng mas malapit sa complex na mawidruhan. Kaya, so yun po,
I hope na nakarating din pala kayo ng Quezon or pupunta pa kayo. So, enjoy your trip. At sa bawat isa na andun, so, yun, let's resolve to live a new life with Christ. Kung gusto natin ng maganda at maayos na pamilya, so huwag natin pakalimutan natin Panginoon Jesus na nagsigaw, na umigaw, at upang magkaroon ng pwedeng lutuan, pwedeng steam. So, marami yun. And again, let's pray and let's commit ourselves to Lord Jesus Christ sa bawat ginagawa natin. So again, thank you for watching this video and I hope you learned something na makakatulong upang patuloy tayo na lumawak yung kaalaman pagdating sa pag-aaral ng salita ng ating Lord. So yun po, thank you for watching and God bless you all.